JM Ibarra and Kai Montinola magsasama sa isang proyekto? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nag-update sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Heto nga, kasado na nga ang nalalapit na movie ni Kai Montinola at JM Ibarra na kung saan, ayan, si JM Ibarra ang gaganap na child number 82 na siyang leading character ng naturang movie. Gagampanan ni JM Ibarra ang character ni Max. Ayan. At eto namang si Kai Montinola ang gaganap na child number 83 na nagngangalang Risa. Ayan, nabangan natin ang mga character ni Max at saka ni Risa dito sa nalalapit na Sinimalaya na ang title ay Child number 82 na kung saan ay pinagbibidahan po ito ni JM Ibarra. At eto na nga, naganap na nga ang kanilang press conference. Ayan, panoorin po natin ang naturang video. Sino ba ang perfect na mag-play ng isang superhero na minahal ng masa at tumawid across generation? And wala na kami ibang maisip kundi si Sir Vong Navarro. But then again, gusto ko lang din sabihin, no, bago po namin yung in-offer kay Sir Vong, marami din kasi nagka-interest. So nauna namin, dahil sila yung nag-top, sila yung una namin in-internet. It's just that, so happen na hindi nagtugma yung mga bagay-bagay up until we offered to find to Sir Vong Navarro. And so. Pwede mahingi reaction ni JM sa kani po. Doon sa sinabi ni Direk. JM, ito ba yung ongoing pa yung PBB before nung nag-audition ka or can you share the story? Sa pagkakaalala ko, parang may dalawang buwan na po ata after ko pong lumabas ng bahay ni Kuya. And, ayun. Kamusta naman yung journey? Yung nag-audition ka, pinabalik-balik ka, at finally, sa'yo napuntang mga lead role na post? That time po kasi wala akong ibang hinahanap kundi mag-go-see sa kung ano man yung ilalabas na pelikula. At madalas kong kausapin yung manager ko si Miss Kijet patungkol dyan. At ayun, kumbaga that time mo, marami naman ng event, shows, pero kumbaga yung sa loob ko lang mas magiging masaya ako sa go-see, sa mga production o sa film, kung magkakaroon ako ng film project. Kaya, yan. Anong reaction mo nung finally ikaw na napili nila Direk? Mahirap pong paniwalaan kasi until now, mahirap po talaga paniwalaan. At alam ko rin sa sarili ko na hindi pa naman ako ganun kargadong aktor. At hindi ko rin ma-imagine kung gaano kalaki yung tiwalang ibinigay nila sa akin para dito sa role na to. At pero at the same time, masaya ako, of course. Kasi ito na yung pagkakataon ko para mapatunayan sa sarili ko na kaya kong umarte. And at the same time, may pressure po. Si Kai, bago si Po. Yes po. Yung reaction mo sa sinabi ni Direk na nag-audition kayo, pabalik-balik, and then how do you prepare for your role? Well, my reaction to what Derek had to say about KJM. Wow. Grabe. Sumasang-ayon naman po ako sa sinabi ni Derek because noon pa lang sa loob ng bahay, we actually had a task where we had to act. And KJM did a good job despite having to use a language that he's not good with. Kasi Bisaya siya doon At hindi Bisaya si Kuya Jem, pero he did a great job. So noon pa lang, nagkikitaan ko talaga si Kuya Jem na umarte. And finally, he's doing it. So I'm proud of him, but I'm also proud of myself kasi not only is he acting, I'm also going to be acting with him and the whole cast in this production. Kaya,
I as well, inside the house, did an acting task with Kuya JM, kami lahat ng housemates. And gaya nga lang ng sinabi ni Kuya JM, although we didn't start off strong talaga with acting because we're inexperienced people coming into acting, yet we did workshops, and I did it with Kuya JM as well and the other housemates. At eto na nga yung chance namin na i-prove na kaya namin gawin ang acting task dito sa outside world. Yun. Thank you. Kay Sir Bong, ano yung unang pumasok sa isip mo na gaganap ka na isang artista na may mga anak na ganyan ka na? Una sa lahat, hindi ko kaya gawin to sa totoong buhay. Magkaroon ng 82 na anak. Yun nga eh, parang ang dami lumalaro. Kasi parang, paano mo gagawin yun? Diba? Tapos, 80s na sikat kang aktor noon. Tapos bigla kang may magpapakita sa yung pinaka-last mong anak. Paano mo siya i-handle? Paano mo, yung mga pagkukulang mo? Diba? 82 pang siya pang 82. So, paano ka mag-a-adjust? Paano ka magpapakilala as a father sa kanya? Kay JM, kasi sa PBB, parang nilabas din yung may issue sa biological father. Medyo nakarelate ka ba dun sa kwento? Well, sobrang relatable mo nun character ni Max sa akin mismo. At kasi dito sa film, parang it's also about a father and son issue. And ayun, gaya ng mga nakasabay na ako sa akin sa loob ng bahay ni Kuya. Ano ba sasabihin ko? Siguro isa rin ako sa mga lumaki na longing sa pagmamahal ng isang ama. That's why, ramdam ko yung character mismo ni Max. JM and Kai, comfortable ba kayo sa comedy and ano yung mga preparations niyo? Well, alam kong kaya ni Kuya JM ang comedy. Ako, alam ko din kaya ko. But to think that I would do it with Kuya JM, it never crossed my mind that I would be doing a movie with Kuya JM to do a comedy. Pero, I think that's the beauty of exploring. Kasi this can be my first time. And not only Kuya Bong's first time in Cinemalaya, also my first time. So, very exciting na magko-comedy kami. Ayun. Siguro din, hindi naman ako nagulat na si Kayong gaganap ng Lisa kasi sa loob pa lang naman ng bahay, alam ko na kung gaano katalino itong si Kay. Kung gaano ka-fast learner si Kay. Magkano yan. At ayun, so, na-excite lang din ako na makakatrabaho si Kay at parehas na aming first film project to. And ayun pa. And kina JM and Kai naman, may impression din ba kayo sa Cinemalaya na first movie nyo ay independent film festival kayo at lead role pa? Sa akin, malaki. Sige yan ito. Halimbawa sa ngayon na ako, as of now, music videos, magkakaroon mo ng serye sa mainstream. Pero para sa akin, hindi ko yung sapat para tawagin kong actor yung sarili kong gandi ako nakapag-Cinemalaya. I agree naman. This is also my first film, tas Cinemalaya pa. And although that's already a lot of, I wouldn't say pressure naman, but that's a lot of thing put on me. I'm doing my first film under Cinemalaya. Dapat I have to perform well. Because not only not only do I have to perform well, I have to exceed the expectations of what it takes to be under Cinemalaya. And dahil bago din ako sa industriya to, I look forward to learning more. Especially because Cinemalaya is known for starting directors and actors and actresses
I too am just starting. Kaya I expect to not only perform my best, but also to learn from my co-actors and actresses and sa mga veterans as well, and mga producers, the directors. Hopefully I get to learn more for the future natin. And syempre, sa kabila ng lahat ng suporta ng mga fans, meron din naman na talagang magbabash at sasabihin na bakit lead role agad ang mapupunta sa'yo, JM. Ano ang masasagot mo doon? Actually, sila po yung rason kung bakit magkaroon ako ng ganitong project eh. And then, totoo lang mo kasi tingin ko lang mo sila as a fuel eh, kung bakit ginagawa ko itong trabaho to. Kasi para sa akin, yung mga bashers, ano yan eh, hindi naman mo sila nandyan para manira lang eh. Sa akin, nakikita ko sila bilang simbolo ko sa progress na ginagawa ko eh. Kung wala akong bashers, may mali ko sa ginagawa ko, may kulang sa ginagawa ko. At walang progress sa ginagawa ko. So, ayun po, thankful ba rin ako sa kanila kahit pa paano kasi malaki din mo yung parte nila kung bakit ako itong gaganap na si Max. Yun po. How about you, Kai? I also agree. I also agree because the better you get at something, the bigger you get, the more people want to see the bad sides, the negative sides of you as a person. Ano ang mali kaya? Ba't ang ano nito? Ba't ang ingay nito? What's something I can throw at this person to bring him or her down? And, you know, I think, gaya ng sinabi ni Jem, it's crucial to have bashers and the negative comments because without them, you wouldn't really be able to critique yourself as an artist. Kasi if puro na lang positive comments ang nare-receive mo as an artist, I don't think it would be possible for you as an artist to grow more, to develop, and to improve. So, I really agree that the more bashes, the more negative hate, the more you are climbing up to be better. Sir Bong, hearing those sentiments from JM and Kai, ano yung mapapayo mo sa kanila? Nakakatuwa nga itong dalawang to eh. Masyadong parang tagal na sa industriya. Alam nila paano i-handle yung sarili nila. Kasi nag-agree naman ako eh. Lahat kasi hindi mo mapiplease eh. Diba? Kahit anong gawin mo tama, para sa iba, mali yun. So ang gagawin mo yun, ang pagbubutihan mo pa. Wala namang masama kung i-critics ka nila o i-bash ka nila. Siguro baka may punto sila. Diba? Kaya kayong dalawa, kung ano yung tinatahak nyo, gawin nyo. Kasi walang masama ron. At hindi nyo siya binibigyan ng problema sa sarili nyo. Kumbaga mas learnings pa yung inaanyod sa mga bashers. I thank you. Thank you po. Ayan, sino nang excited sa character na gagampanan ni na Jem Ibarra at Kai Montinola? Atin yan abangan sa ating mga susunod na video. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jem Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fiang, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa ng Latest. Hanggang sa muli, paalam!